umabot ng 36 to 46 degrees Celsius ang naramdaman ng ilang Pilipino. Dito, makikita natin ang dalawang estudyanteng papasok sa paaralan na nagngangalang TJ Santos at Dexter Luke Soriano. Kitang-kita ang init ng panahon sa kanilang muka. Ang heat index ay isang sukatan ng kung gaano kainit ang pakiramdam kapag isinama ang relasyong humidity. Kasama ang aktual na temperatura ng hangin ay isang mahalagang indikasyon ng tunay na damdamin ng panahon. Sa Pilipinas, maaaring umabot sa mapanganib na antas ang heat index lalo na sa panahon ng tag-init mula Marso hanggang Mayo. Makikita natin na tapos na ang klase at makikita natin si Dexter at TJ ay patungo na para umuwi. Ang Pilipinas, kilala sa kanyang tropical na klima, madalas nakaranas sa mataas na temperatura at nagdudulot na hindi ka nais-nais ng panganib sa kalusugan ng mga tao. At sa sobrang init sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao ay ramdam na ramdam ang init ng panahon. Di umano, sa 18 anyos na lalaki ang nahimatay dahil sa sobrang init at pinugod sa ospital. Grabe yung index niya. 44. Hey, let's ka lang. Pre, 911. Pre, tulong! Tulong! Yung araw po na yun, break time po namin no, naglalakad lang po sana kami para kumain. Yung kaklase kong yun, malakas naman po pangangatawan eh. Pero nagtaka na lang ako nung bigla siyang bumalagta. Pansin ko nga po naglalakad kami, tinanong ko ba, "Pre, ba't parang nanlalata ka?" Sabi niya, sa init lang naman daw ng panahon. Eh, nung bumalagta siya, hindi ako nagpatinag sa kaba. Tinawag ko agad 911, humingi na agad ako ng tulong. Kung ramdam natin ang tag-init at alisangan sa bansa natin, pwede nga talaga ito magdulot ng stroke. Ang heat stroke ay isang seryosong kondisyon ng kalusugan na sanhi ng sobrang init sa ating katawan na maaaring magdulot ng pagkasira ng mekanismo sa ating katawan. At ito ay kadalasang sanhi ng labis na nag-expose ng mataas na temperatura lalo na sa mga lugar sa atin na may mainit na klima. Sobrang init po talaga ngayon tag-init. Tapos mga pasero ko nga po nahihirapan ng sobrang init. Lalo na po pag sobrang traffic. Baka nga po humito muna ako sa pasada. Labis nga naman nakaka-permission ang init sa mga tao at sa ating kalikasan. Na halos nga malaki ang epekto nito sa ating pamumuhay. Pero ano nga ba ang puntulong ng lahat? Maraming gawang tao ang nakaka-apekto sa pagtaas ng temperatura at humidity. Isa nga dyan ay ang pagbawas ng puno. Ngayon na umuusbong ang populasyon sa ating mundo, kailangan natin patuloy ang pagbabago sa klima sa ating mundo. Mga senyales o epekto ng init sa tao at kapaligiran. Una, maaaring magdulot ito ng pagtaas ng kaso ng heat stroke lalo na sa matatanda at bata at sa may mga kondisyon sa kanilang kalusugan. Pangalawa, maaaring magdulot ito ng pagbaba ng produktibo sa pagtatrabaho at pag-aaral ng mga estudyante sa face-to-face classes dahil hindi komportableng kondisyon ng ating klima o tag-init.